Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong mga senador sa pangunguna ni dating Senate President Soto, ngayon Senate Minority Leader, kasama niya sa mga nag-file ng resolution ay si Senador Ping Lacson, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan at si Risa Hontiveros. Yung mga yung mga matitibay na mga senador na dati nang magkakasama. Soto, Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros. Ayan mga kabunyog. Ang resolution na ito, hinihingi nila na si Bato ay voluntarily mag-surrender na. Ang ibig sabihin nito mga kabunyog, huwag nang magtago si Bato sa Senado. Kasi ang mangyayari nito, ilalagay niya sa alanganin ang Senado Idadrag niya ang Senado sa isang malaking problema o komprontasyon. Bakit magkakaroon ng komprontasyon? Komprontasyon sa executive. Magkakaroon ng constitutional crisis. Kumbaga, kung nagmamalasakit si Bato sa Senado, wag niya nang idamay. Kumbaga, sumunod na siya sa batas. Kung ano ang nakalagay sa batas, yun na ang sundin. Yun yung laman ng resolusyon. Mambabata sila Lawmaker sila. So dapat hindi sila lumalabag sa batas. Lawmakers kayo, magiging na kayo ngayon lawbreakers. Kumbaga, ang resolution na ito, mga kabunyog, inisponsoran ito ng nila Tito Soto, Ping Lacson, ito mga kabunyog. 5 senators file a resolution urging Senator Bato de la Rosa to voluntarily surrender to proper authorities and seek judicial remedies. Ano po yan Hindi po yan chismis ko lang 5 senador ang nag-file ng resolution, hinihiling nila kay Bato de la Rosa mag-surrender na ito voluntarily to proper authorities. Nalalagay sa nalalagay sa nadadrag ang Senado sa mga komprontasyon at problema nagkakagulo sa Senado. Pangalawa, kahit sa international news, ang pangit na ng imahe ng Senado. Imagine niyo sa Al Jazeera, mga kabuyong, binasa ko yung news ng Al Jazeera. Kahit sa ibang news outlets, international news outlets, ang pagkakaportray nila, yung senador daw ng Pilipinas na wanted ng ICC ay tumakas nung aarestuhin na, tumakbo papasok sa loob ng building. Di ba nakakahiya yun? Nakakahiya yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi nitong mga senador, sila Senador Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros, wag nang ilagay ni Bato de la Rosa sa alanganin ang Senado. Kasi ang mangyayari, siyempre yung law enforcement agencies ng gobyerno katulad ng PNP, ng CIDG, ng NBI, ipapatupad nila yung yung warrant of arrest na yan. Pag hindi yan na ipatupad, ay wala nang silbi ang gobyerno. Parang hindi niya na kayang ipasunod ang batas. Kaya dapat sana si Bato maintindihan niya na hindi siya pwedeng hindi sumunod sa batas. Kahit pa siya senador. No man is above the law. Ito mga kabunyog yung resolution. Ayan basahin natin yung resolution. Resolution 20th Congress of the Republic of the Philippines, first regular session, PS Resolution number 395, introduced by Senators Francis N. Pangilinan, Vicente Soto, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros, Paulo Benigno Aquino, the fourth. Resolution expressing the sense of the Senate urging Senator Ronald Bato M. de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. Yan po ang hinihingi ng
ng mga senador, ano? Kung hinihingi na ng mga senador na si Bato ay ano na, wag nang ilagay sa alanganin ang buong Senado. Sumunod na siya sa batas. Oh, yan yung ano ngayon mga kabunyog. Ito ay resolusyon na pinangungunahan nila Tito Soto at Ping Lacson. So yan mga kabunyog, tama itong resolusyon na ito. Sana maliwanagan si Bato. Huwag nang idaan sa puwersa. Ibig sabihin, huwag niyang hintayin na magkaroon ng commotion. Nakakahiya, naghahabulan. Nabalita na 'yon. Nabalita na 'yon. Ang pangit. Actually, pag binasa mo at nakita mo yung balita sa international news, ang pangit. At kasi yung implementor ng drug war nung panahon ni Duterte, wanted ng ICC sa crimes against humanity, nung aarestuhin na, tumakas, papasok sa loob ng building para magtago, para maghumingi ng protective custody. Imagine niyo yung ganyang pagkakabalita, mga kabunyog. At saka hindi maganda ang imahen. Kasi no man is above the law. Kahit ka pa senador. Sa ating konstitusyon, ang hindi lang pwedeng arestuhin, isang tao lang. Kapag may kaso, hindi pwedeng arestuhin, presidente lang ng Pilipinas. Presidente lang ng Pilipinas. Ang iba, lahat, pwede. Bakit presidente lang ng Pilipinas? Nakakahiya naman kung ang presidente mo aarestuhin. Kaya pwedeng arestuhin ang presidente ng Pilipinas pagkatapos na ng termino niya. May immunity siya from suit and arrest. Yan ang president. Pero the rest, kahit mga senador, kahit kongresista, walang immunity from arrest yan. Pag may kaso yan, pwede yan arestuhin. Ang exception lang sa senador at congressmen, yung mga kongresista, pag ang kaso nila, below 6 years ang imprisonment. Parang pwede nang paanuhin yan. Pwede nang wag namang arestuhin sa Senado. Pag below 6 years o sa Kongreso, below 6 years ang imprisonment at nakasesyon ang Kongreso, hindi pwedeng arestuhin. Pero kapag 6 years pataas ang kaso mo, kahit pa nakasesyon ang Senado o ang Kongreso, pwede kang arestuhin. Yan ang nakalagay sa Constitution yan, hindi lang sa batas. Kaya yan yung dapat wag nang ilagay ni Bato sa problema ang Senado. Kasi hindi pa tapos yung problema na yan. Sa susunod na mga araw, nag-uusap-usap na ang NBI, ang PNP, ang CIDG, ang DFA. Pag ang Interpol dumating na, magre-request na lang niya ng pag-aresto kay Bato. O ngayon, anong gagawin? Hindi i-implement yun? Hindi naman pwedeng hindi i-implement yun eh. Yan ang problema. Kaya, ang pinapakiusap ngayon ng mga kapwa senador ay mag-surrender na lang siya. Huwag niya nang i-drag ang Senado sa problema. Huwag niya nang i-drag sa Senado ang problema. Kaya lang, ang problema kasi, itong mga senador na nakakampi ni Bato sa pangunguna ng bagong Senate President, sila Cayetano, parang willing sila na proteksyonan si Bato. Ang hindi nila naiisip dyan, yung magiging constitutional crisis. Marami na ang nagwa-warning ng constitutional crisis. Magkakaroon ng constitutional crisis. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.